Ilang beses niya na tayong pinabilib at binigyan ng karangalan bilang mga Pilipino. Ngayong gabi, kasama natin ang Boxer of the Decade, ang Pacman, pambansang kamao, Congressman Manny Pacquiao. Maraming salamat po sa pagdalo nyo dito sa State of the Nation, Congressman. Thank you. Magandang gabi. Okay. May thrill pa ho ba sa inyo na nanalo uli kayo? Kasi ito na yung inyong pang-8 world title at pang-14 na sunod-sunod na panalo. So, nung nanalo ba kay Mosley, may thrill pa kayo naramdaman? Masaya pero hindi kamukha nung ibang mga laban ko na talagang iba yung saya mo. Ngayon parang natural na lang sa akin na gano'n, na pag nanalo. Bakit? Kasi hindi naman daw siya sumuntok. Takbo lang siya ng takbo eh. Ayaw niyang sumugod o makipagpalitan ng suntok. Bakit kaya? Natakot? Nawindang? Maaga Baka pa? nasaktan or ewan ko. May binulong ka dun sa isa sa mga round. Ano yung binulong mo sa kanya? Wala yan. Sabi ko, ingat sa headbutt. Oh, hindi mo naman sinabi sa kanya, sumuntok ka naman. Minsan. Okay, so ano pang natitira sa'yo, Congressman Pacquiao? Sabi nila na naubos na lahat ng mga kalaban mo, yung mga Meksikano, wala na. Amerikano na yung mga nilalabanan mo, babalikan mo na lang yung isa sa mga napatumba mo na dati na si Juan Manuel Marquez. So paano yan? Lalaban pa naman, naghamon din yung si Marquez, matagal na naghamon yun eh. Pero hindi pa na-finalize yung fight. But definitely ang next fight ko is November 12. Okay. Pero sabi nila, Congressman Pacquiao, parang nagiging money game na lang daw ito kasi nga wala ka na halos karanggo eh. So parang sila kumikita sa'yo, syempre kumikita ka rin. Hindi kaya ganun na lang nangyayari? Hindi naman. Marami namang mga boksingero na magagaling ngayon at siyempre naghihintay lang ng tamang panahon para lumaban sa akin. Paano si Mayweather? Tuloy pa ba yun o hanggang bluff lang siya talaga? Hindi ko alam kung lalaban o hindi, pero hindi natin asahan kung lalaban man, di mas maganda. Kung hindi, huwag na natin isipin yun. Okay. Si Mosley, may mga tweet siya, although later on, dinideny niya na siya raw yung nag-tweet. Parang pinasa lang daw sa kanya yung impormasyon. Again, about this nakakainis na issue na lagi nila itinatapon sa'yo, yung steroids daw. Mula noon, hindi naman ako kumbaga sa na positive sa drug test ko. Lagi naman tayong nagpa-drug test before and after the fight. At wala namang malinis naman tayo. At hindi ko nga alam kung ano yung steroid na yan at ano yung mga sinasabi nilang pangpalakas daw. Ako talagang pag training talaga ako. Talagang pinaparusahan ko yung sarili ko at kinukuha ko yung lakas ko sa pagdarasal ko at sa pagdisiplina sa sarili, sa training. Baka kasi hindi sila makapaniwala na katulad mo ay nakakapagpalit-palit ng weight division at laging nananalo. Parang hindi pambihira raw kasi yung skill na yon o yung katatagan na ipinamalas mo. Parang gano'n na nga. Parang nagdududa sila na, bakit kaya nakaya ni Manny? Ganun. Parang nag-iisip sila na, baka gumagamit ng kung ano-ano mga pangpalakas. Ang totoo lang, ang pampalakas ko is yung dasal ko, yung paniniwala ko sa Panginoon at yung sakripisyo ko sa sarili ko. Yun ang lakas ko. Okay. Congressman, paano mo ba pinanatili ng iyong mga paa nakatanim pa rin sa lupa? Ang dami mo ng pera, ang dami mo ng napanalunan, wala ka ng dapat pang patunayan. Sabi nga nila, hindi ba mas mahirap para sa'yo na tumuntong lagi sa lupa lagi kaysa nandun sa alapaap? Alam mo ako, kung ano mang na-achieve ko sa sarili ko, ano mang nakamit kong tagumpay, sa totoo lang, hindi ko iniisip yan, hindi ko nilalagay sa ulo ko. Kumbaga ang lagi kong iniisip yung maging close ako sa God, yung pagdarasal ko. Pag nakalimot ako magdasal, talagang guilty ako na humingi ako ng tawad na nagkasala ako dahil sa nakalimot ako magdasal. Pero ang akin is yung pagdarasal ko sa Panginoon is yung talagang mataimtim at pag ikaw ay malapit sa Panginoon, lagi ka naka-smile, lagi kang masaya. Dahil
ang Panginoon nasa iyo, pag-ibig. Ang Panginoon is pag-ibig eh. Kumbaga sa ano, masaya palagi ang puso mo, lagi ka nakangiti, naka-smile kahit na may mga problema kang dinadala, baliwala sa iyo yung mga problema. At mukhang malakas ka sa Diyos dahil lagi kanyang pinapatalo. Bakit kaya? Tayo naman lahat malakas sa Panginoon, basta tama at mataimtim ang dasal natin at nandyan palagi sa atin ang Okay, Panginoon. ngayon may bago kang laban. Bakit ka sumabak dito sa isyung ito? Itong RH bill, at bakit ang posisyon mo anti ka o kontra ka dito? Ako, ang pananaw ko, bago man ako nagdesisyon ng against sa RH bill, walang kumausap sa akin na pare o kung sino mang mga tao na ma-impluwensya na kinausap ako para dito. Nagdesisyon ako ng sarili ko dahil alam ko na tama itong desisyon ko na kailangan wag nating labagin ang utos ng Panginoon. Unang-una, naniniwala ako na labag sa kautusan ng Panginoon yung i-control mo kung ilan lang ang maging anak mo. And then sa tingin ko, hindi ito ang solusyon para lutasin ang kahirapan. Ang solusyon para lutasin ang kahirapan ay magkaisa tayong lahat at sugpuin ang korupsyon. Kasi kung walang korupsyon, hindi maghihirap yung mga mahihirap na tao. Matutulungan pa natin, nagkakaisa tayo at yung pera na dapat ng gobyerno, budget sa gobyerno is mapupunta talaga sa mga mahirap na tao dahil ang budget natin talagang binibase yan sa population ng Pilipinas, sa population ng tao at hindi natin pwedeng sisihin ang tao na naghirap tayo dahil sa parami ang tao. No, that's wrong. Sa paniniwala ko, mali yan na sisihin natin ang mga tao na kaya naghirap dahil dumarami tayo. Sa totoo lang, naghirap ang tao dahil maraming mga korupsyon. Pero yung pihado, yung mga nakikinig dyan sasabihin, madali sabihin sa kanya, abay, bilyon-bilyon ang panalo niya, kahit ba isang dosena ang maging anak nila ni Jinky. Sana kay Jinky lang, ha? Kayang-kaya niya. Paano naman daw yung mga walang trabaho, yung mister, yung misis, wala rin stable na trabaho, tapos anak sila ng anak hanggang makaisang dosena. Tama yan. Tama yan, ha? Tama yung maganda yung tanong mo na yan. Alam mo, nung mga bata pa kami, ilan kami? 4 kaming magkakapatid. Ang mama ko walang trabaho, ang papa ko walang trabaho. Wala kaming tirahan, wala kaming sariling bahay, wala kaming saan kami matutulog. Pero dahil sa pagsisikap ng magulang ko, pagsisikap namin at lagi kami nagdasal, bakit kami nakasurvive? At ang mga kapatid ko, maganda ang buhay nila. Maganda dahil malinis at nagsisikap ng mabuti, nasa tama. Hindi yung dahil sa kahirapan, kailangan tulungan, bigyan ng pera ng gobyerno o bigyan dahil para hindi maghirap ng tao. No, mali. Kailangan kumilos din tayo at hindi yun sabi na, kailangan kunti lang ianak mo dahil mahirap kayo, mahirap magpakain. No, kailangan turuan natin ang sarili natin kung paano tayo humanap, magtrabaho. Kahit na, wag natin ikahiya kahit anong trabaho. Ako noon, nung bata ako, sabihin ko, pupunta ako sa isang restaurant, sabihin ko, Manang, pwede ba ako maghugas ng plato lang para makakain ako? Ginawa mo yon? Ginagawa ko yun. Manang, pwede ba ako magtinda nitong paninda mo, patas ikaw na bahala. Pag naibinta ko lahat, ikaw na bahala kung magkano ibigay mo. At least malinis. Hindi tayo pwedeng pahingi ng kasi pangkain ko. No, never kong ginawa yan sa buhay ko kahit wala akong pagkain. Kahit na hindi ako nakakain sa tamang oras o 3 bisis isang araw. Never sa pagbabata ko na sabihin ko na, pahingi po ng piso para bili po ako ng pagkain. No. Ako, nung bata ako, katulad ng sinabi ko na pumupunta ako sa isang restaurant, Manang, maghugas ako ng plato kahit na maraming plato hugasan ko, basta makalibre lang ako ng pagkain. Ganon. Tapos, pero ang problema, Congressman, merong mga mag-asawa, no, playing the devil's advocate here, yung kontra naman sa position mo, merong mga mag-asawa, walang kakayanan para mag-anak pa. Ang problema, dahil wala raw silang access dito sa family planning methods, lalo lang silang nadadagdagan ng anak, lalong lumalala yung kanilang problema. Ganito yon. Ngayon, na wala pa yung RH bill, ang mga tao gumagamit na ng kondom, gumagamit na ng pills, bakit pa natin ipasa yung RH bill? Anong what for? Na ipapasa pa natin,
total gumagamit naman sila. Siguro ang tamang gawin natin is ituro, i-educate sila kung yan man ang gusto nila, ituruan sila ng tamang family planning. Hindi yung bakit ano bang ibig sabihin? Bakit kailangan ba natin ipasa yung RH bill? Oh, Kayo ba ni Jinky nagfa-family planning at gumagamit din ng contraceptives? Kami pag sanabi namin, wag muna tayo ngayon dahil medyo pag nag-may club tayo ngayon is mabubuntis ka. Tiis lang, disiplina. Okay. Parang boxing din, nagdisiplina ka sa sarili mo. Di ba? Ganun. Dapat ituro din sa bawat pamilya. Hindi yung kailangan na, kasi pag ipasa mo yung RH bill, ibig sabihin parang inuobliga mo yung tao. Ha? Ay, akala pa, ano tayo dito sa Pilipinas? Sa atin may freedom tayo. Di ba? Parang pag ipinasa mo yung RH bill, o inuobliga mo yung tao na ganyan lang. Samantalang ngayon, kahit na wala pa yung RH bill, ang tao gumagamit ng kondom, ng pills, wala man. Wala pa yung RH bill. So mukhang masusundan pa si Queenie. Masusundan pa. Okay. Ngayon ang makakasagupa mo, kay ayaw mo o gusto kasi labanan daw to ngayon ng celebrities. Ikaw yung nasa hanay ng mga anti-RH bill o pro-life. Nasa kabila naman, si Lea Salonga, si dating Presidente Ramos, pati na si Senator Miriam Defensor Santiago. Paano ba yan? Ako, alam mo, sa totoo lang, tayong lahat nagdadasal. Naniniwala tayo sa Panginoon. Lahat, di ba, nagdarasal. Kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon, bakit tayo nagdarasal, di ba? Tayo, dapat isipin natin na hindi tayo malikha ng tao, hindi tayo malikha maging tao kung wala ang Panginoon. Hindi malikha ang buong mundo kung wala ang Panginoon. Hindi malikha tayo kung wala ang Panginoon. So, in short, kailangan magdasal tayo sa Panginoon. Huwag nating labagin ang utos ng Panginoon. Unang-una, labag sa Panginoon. Ang labag sa kautusan niya, ang i-control ang mga anak. Pagkarami. Kasi sabi niya, nasa Bible yan. Sabi niya, go to the world and multiply. Hindi niya sinabing, multiply just to have 2 children, o kaya 3 lang. Ganun. Hindi niya sinabi yun. Magpakarami kayo. Maraming salamat, Congressman Pacquiao. Yellow ang iyong tie, yellow yung iyong boxing gloves. May ibig sabihin ba yan sa iyong politika? Ang sa akin is, hindi ito, yellow. Sabi ko, nung nakalaang laban ko is, simbolo ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Kasi nagkawatak-watak tayo ngayon, nagkahiwalay tayo ngayon dahil sa ating paniniwala. Pero sana magkaisa pa rin tayo ang puso natin at huwag nating alisin sa puso natin ang pagmamahal dahil ang Panginoon palaging nasa atin, nag-guide sa atin palagi. Bigyan ka namin ng pagkakataon para sa iyong mga fans na ngayon ka lang kasi nag-guest ng live after yung panalo mo. Baka may gusto kang sabihin sa mga Pilipino na tumutok uli dito sa iyong huling laban. Nais kong pasalamatan ang buong sambayan ng Pilipino. Alam niyo, taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng suporta ninyo. Kung wala po kayo, wala pong Manny Pacquiao, hindi po ako maging makilala na Manny Pacquiao kung wala po ang suporta ninyo. At siyempre, sa ating mahal na Panginoon, sana po wag po nating kalimutan ang Panginoon at wag po nating piliin ang utos ng tao kaysa utos ng Panginoon. Sana palagi tayo sa utos ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po muli, Congressman Pacquiao. Maraming salamat sa pagdalo nyo dito sa State of the Nation. And thank you sa lahat ng mga karangalang ibinigay nyo sa aming lahat. Thank you.